nag-cheat ka sa partner mo, then pinatawad ka niya. Kaya ngayon, huwag ka magreklamo kung matanong at stricto na siya at may trust issues na siya. Kasi yung trauma na nararamdaman niya, ikaw din ang gumawa. Gumawi ka. Paano mo babawian ang isang taong hindi niya alam kung ano yung dapat mong punan? So, yung parusa, infinite, yung ginawa mo, one time. Diba? So, hindi ba parang medyo unfair naman yun? And na brought up na naman yung word na trauma. Isa yan sa pinaka gamit na word ng mga Gen Z, trauma. They paint trauma as something bad. But it's only bad for them because they do not know how to use trauma or kung paano ito gumagana. Now, the reason why the person who got cheated, yung naiputan sa ulo, is sobrang praning na praning, it's because hindi niya kasi alam or maintindihan kung bakit nag-cheat yung partner niya sa kanya. Maganda naman ako, gwapo naman ako, sexy naman ako, ano naman ako ng six-pack, 'di ba? Pero pinagpalit ka pa rin or 'di ba, nag-cheat pa rin siya. Now, again, for the typical influencer sa social media, instead of diving deep doon sa problema, cheating is cheating kasi. Ayan na yung favorite linya nila. Now, what are they going to suggest? Move on. 'Di ba? Hindi mo yan deserve, girl. Ngayon, hahanap sila ng next relationship in the same aspects or nuances yung mangyayari sa buhay nila. Because they never learned anything from that trauma. Ang hinugot lang nila ng hinugot ay yung emosyon doon sa trauma na sinasabi nila. Kaya tuwing maaalala nila yung trauma na yon, ang hinuhugot nila ay yung emosyon, hindi yung lesson. Ngayon, kung binaliktad nila, ang hugutin mo yung lesson, magpapasalamat ka. Buti na lang nangyari sa akin to at natuto ako. Pero ayaw natin nun eh. Ayaw nating matuto doon sa trauma natin because para sa atin, again, wala tayong ginagawang mali. Wala tayong ginagawang masama. So, bakit ko kailangan magbago? Ngayon, paano mo huhugutin yung lesson kung ayaw mong harapin yung katotohanan? Kasi nga, ang gusto mo lang ay yung version mo ng katotohanan. Not really the truth, but just the version that you want. Hihiling-hiling ka ng katotohanan, magsabi ka sa akin ng katotohanan, tapos papagalitan mo, bubunga nga mo, ano sa tingin mo yung gagawin ng partner mo if ever maging ganun yung resulta ng pagsasabi niya ng totoo? Sa tingin mo ba magsasabi pa yan ng totoo? Of course no. Magsasabi yan nung mga bagay na gusto mong marinig. At yung mga bagay na totoo para sa kanya, gagawin niya yan ng patago. Gets nyo ba? So, tignan nyo na lang kung gaano karami yung mga nuances na inungkat natin with that short span of time. Mas marami pa yan actually. Doon sa mga na-experience ko
sa mga kliyente ko when it comes to the issue of infidelity. I do not really want to judge whether the person who cheated or who got cheated on yung dapat mag-suffer doon sa sitwasyon or kung ano yung nararapat na mangyari sa kanila, because most of the actions na nagaganap during these kinds of events sa buhay ng mag-partner na mag-asawa is more on the subconscious part. Hindi sa gusto talaga nilang mag-cheat, pero may nagtulak sa kanila para mag-cheat na hindi lang nila maipaliwanag sa mga partner nila dahil nga yung partner nila hindi matanggap kung ano yung katotohanan. Kaya naibaon sa likod ng utak nila yung totoong emotion behind the cheating, yung totoong reason behind the cheating, because we punish truth. Gusto lang natin yung katotohanan pag naaayon siya doon sa gusto natin. But truth is rarely beautiful. Most of the time, it is a monster. But it will liberate you. This is your lifestyle coach, Mark, and you could book a free clarity session so that maybe we could work together towards your goal. Have a good day.